Okay mga kababayang, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, medyo iwanan muna natin, medyo set aside muna ho tayo sa usaping flood control. Dito muna tayo sa isang istorya na kung saan dati viral na viral ho, talagang trending na trending. Parang kailan lang dati ho ang mga kabilang kampo dito rin ho sa aming kampo wala akong ginawa kundi i-content ho na i-content ito. Umaga, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack, madaling araw, walang ginawa kundi mag-content ng kibuloy. Yung mga panahon ho na yun paggising pa lang ho natin ng umaga nahuli na ba si Kibuloy? Kita nyo naman parang kailan lang. Ang bilis ho ng panahon Ngayon ho nakakulong na ho doon sa Pasig City Jail. Medyo tumagal ho ang kasong ito, mga kababayan. At wala na rin ho nag-content. Pati ho doon sa kabila. Dati may mga nagsasabi, wala rin iwanan nung nakulong na wala na rin ho nagrarally sa labas. Wala na rin ho nagbibigay ho ng suporta ho rito sa labas. Wala na rin nagrarally. Ayan, natahimik na ho ang istorya ho nito ni Pastor Kibuloy. At ito hanggang sa breaking news ho ngayong araw na to mga kababayan. Sabi rito ng ABS-CBN, Philippine Ambassador to the US, Jose Babe Romualdez, confirms to ABS-CBN News that the United States sent an extradition request to the Philippine Department of Justice for KOJC leader Apollo Kibuloy in June. Noong June pa pala. Ano ba ibig sabihin nito? Tagalog, ano ba? Pahirapan pa ako nito. Hindi pa kasi tinagalog ng ABS-CBN. Kinumpirma daw ng Philippine Ambassador. Tawag dito, kinumpirma daw ho ng Philippine Ambassador na kung saan ito hong si Pastor Kibuloy itong Amerika ay nag-send na ho ng request ho ng extradition request dito ho sa Philippine Department of Justice para ho sa kay Kibuloy, sa leader ho ng KOJC nung Hunyo. Bakit nung Hunyo pa pala ito? July, August. Ngayon lang sinabi. Siguro kaya binabalita ngayon para kung sakasaaling dali na bukas. Baka lang hindi na ho mabigla ang taong bayan, especially ho yung mga miyembro niya at mga nagmamahal dyan. Kasi nandiyon pa binanggit na ngayon baka ipadadala na. Kasi nga naman kung hindi ibinalita to, tas ibabiyahin na, baka magulat naman ho yung taong bayan. Actually may mga balita na kanina wala pa medyo natatakpan kasi ng issue ho ng flood control sa Senate. Pakinggan ho natin. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso noon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, na-transmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children,
conspiracy at bulk cash smuggling. Naka. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents ni Kibuloy sa DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Pero nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong may urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya, ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran. Ayan mga kababayan, nung nakaraan, according kay Sik Boyeng Remulla, nag-aantay sila kung magre-request ang Amerika na extradition. Nasa korte raw, nasa Department of Justice daw kung ipadadala nila ito si Pastor Kibuloy. Kung may urgency na nagaganap or mangyayari para maharap niya ho yung patong-patong na kaso doon ho sa Amerika. Nung nakaraan natutuwa itong mga nagbabulag sa kanya na kesyo ganito, kesyo ganyan. May mga nabasuran daw, kesyo ganito. Kesyo raw si Pangulong Bongbong, delikado daw dahil si Trump daw ang naging presidente. Best friend ni Digong to si Kibuloy. Parang kailan lang si Pastor Kibuloy nasa harapan ng screen nasa harap ng camera niyo ng programa niya na kung makapangaral siya yung untouchable Isipin mo sabihin niya siya ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Son of God. Pinalusatan ni yan Ni Bato lahat naman tayo anak ng Diyos Oo, lahat tayo anak ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos. Pero ibang anak kasi ng Diyos yung pakilala ni Pastor Kibuloy. Ikaw ba, Senador Bato, sinasabi mo ba sa kapitbahay mo na ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao? Ha? Ibang son of God yung ginagawang pakilala ni Pastor Kibuloy. Tinatanggalan niya ng pwesto kapangyarihan ang si Kristo, ang Yesu Kristo. Yan ang bugtong na anak Yan ang sumunod sa ama Parang lumalabas ka, parang ang dating ito si Pastor Kibuloy, Antichrist. Isipin mo walang makakarating sa langit, walang makakarating kay Ama na hindi dadaan sa akin. Ang daan, ang patungong ang daan si Kristo. Ang bugtong niyang anak. Ang bugtong niyang anak. Tapos sasabihin mo 7 bilyon tao sa mundo hindi makakarating sa Ama sa langit nang hindi dadaan sa'yo. Kahit anong tampisaw nyo dyan sa tubig, sabi niya pa. Parang kailan lang ngayon ano to? Ano ibig sabihin nito? Ipinararamdam sa'yo ng Diyos na kung sino siya, sino ka. Parang kailan lang kung makapanira ito kay Brother Eli Soriano kay kapatid na Eli Soriano Sinabihan pa magsialis kayo diyan. Sabi doon sa mga miyembro niya ano bang taon yung 2011 ba? 5-6 na buwan ba? Basta hinatulan niya si kapatid na Eli Soriano, mamamatay daw At kapag hindi daw si-alis sa mga miyembro ng MCGI, masasama raw sa impyerno. Natulan niya ilang buwan. Awa naman ng Diyos, di naman namatay si Brother Eli Soriano. Namatay, ilang taon na siya? 70 mahigit na. Anong taon? 2021 ba?
binanggit niya yun, 2011. Mamamatay na raw si kapatid na Eli Soriano. Dami pang kung ano-anong paninira ang ginawa nito. Parang kailan lang kumusta na, Pastor Kibuloy? Nung napanood ko to dati, grabe yung sama ng loob ko dito. Tinandaan ko to, sabi ko. May araw ka rin sa taas. Meron pang isa, commentator. Hindi ko nababanggitin. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Vlogger na commentator. Kilala. Grabe rin makapanira yung kaya. Ayun. Grabe ang sinapit na kamatayan. Kaya hindi tayo natutuwa doon. Sabi nga, kapag ang kalaban daw, nakadapa na, wag nang sipa-sipain. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye at salamat po Diyos.